Sa mga oras po ito, live po natin makakasama dito po sa studio ang presidente po ng Invictus Federation of Construction Suppliers of the Philippines, si Ginoong Aldrin Derrick Chua. Sir Aldrin, magandang umaga at welcome po dito sa program Pulso ng Bayan ng SMN. Maraming salamat sa inyong oras. Good morning. Thank you for having me in your segment po. Opo. Sir, gaano na ba katagal itong grupo, itong samahan po ninyo ng mga construction suppliers dito sa Pilipinas? Tagal na kami. We have existed for over 20 years. Ginawa namin yung Invictus or Federation of Construction Suppliers para ma-share yung mga bagong mga building materials sa bansa. Para maging first world din ang mga building materials natin sa bansa. Kaya gumawa kami ng grupo called the Federation of Construction Suppliers para ma-check natin, ma-regulate ang mga building materials at hindi maging substandard ang ginagamit natin sa bansa, both in private and public projects. At ngayon ba, dumadami, nadadagdagan yung members ng grupo? Kami now we are the largest organization for construction supplies in the country right now. And we are continually growing, padami tayo ng padami, dahil nakikita nila yung ginagawa natin, mga programa at mga events at mga activities na ginagawa natin. Kaya padami ng padami ang miyembro sa organisasyon natin. At siyempre, may crisis po ngayon, Sir Aldrin. Wala ho bang tumigil na sa kanila pong operasyon, sa kanilang pagnenegosyo dahil nga po dito sa nararanasan natin sa lagay ng ating ekonomiya? Well, ngayon, ang daming mga back-to-back yung mga na-experience natin ng mga issues. Of course, yung number one, yung flood control. Bumagal yung government spending. So, bumagal din yung mga infrastructure developments ng bansa. And of course, ngayon, yung Iran war, yung issue ng Iran war, kaya tumaas ang freight, tumaas ang langis. So, of course, makita nyo, dahil sa dalawang bagay na to, tumaas ang building materials sa bansa. Kaya makita natin, short term, may slowdown short term. But sa tingin namin, mid-term to long term, lalakas ulit yung construction industry moving forward. Gaano kalaki po ang naidagdag po ngayon matapos nga nitong kaugnay nga dito sa issue ng krisis sa Middle East, itong mga pagtaas po ng presyo ng langis sa inyo pong samahan? Iba-iba. For example, kami, sa plastic pipes, we see na there probably would be an increase na mga 20 to 30% sa mga materials natin. Dahil tayo ay plastic-based, so mga resin to and oil-based to. Kaya dahil sa most of our langis are imported sa Strait of Hormuz, imported yung oil natin, 98%. So sa tingin natin, tumaas ng 20 to 30%. Pero buti na lang, may stock tayo. So we will see effect ng mga customer namin, we will see the effect of yung price increase after 1 or 2 months kasi meron pa tayong stock. So ginagamit natin muna yung stock natin para hindi muna magbigla ang mga customers natin, mga developers, contractor. But eventually, magkakaroon na ng price increase dahil sa taas ng presyo ng langis at freight. At madalas, ito pong mga plastic pipes po ninyo, para sa kaalaman ng ating mga kababayan muna, sir, i-introduce mo na rin yung anong pangalan ng kumpanya po ninyo. Idagdag ko lang, yung mga plastic pipes po natin, itong mga products po ng mga suppliers natin, mostly talaga, galing po talaga sa ibang bansa. Imported lahat po ito? Imported. Lahat ng mga PPR pipes are imported. And tayo nag-pioneer ng PPR pipes in the country back in 1995. Company namin are Tech Global. Tech Global Incorporated. So makita nyo, meron kaming website, Facebook, Instagram. So tayo ang nag-pioneer ng PPR and HDP pipes sa bansa. PPR, nilabas namin ito ng 1995 para palitan ng mga GI pipes. Kasi dati mga galvanized iron, nagkakalawang, nag-rust. So naglabas kami ng PPR para wala ng kalawang, wala ng rust. So kami una naglabas nun, pati ang HDPE. HDPE naman, yung kulay itim na pipe na nakikita nyo, ito ang pangpalit sa mga orange PVC. So, yung orange PVC kasi maingay, nag-leak. Kaya naglabas kami ng ng HDP na pang-drainage. So, nilabas natin to para ma-upgrade ang piping system natin sa bansa, para maging first world din ang piping system natin. Kaya nilabas namin yung PPR and HDP para maging mas maganda ang piping natin sa Pilipinas. Opo. At siyempre, madalas hubas sa mga clients po ninyo nasa mga pribadong sektor o mostly sa government? Mix po. Meron tayo mga
companies na sinusupply sa mga private. We are supplying developers such as SM, Ayala, Robinson. Sinusupply natin sila ng mga antimicrobial, antibacterial pipe. Kaya yung mga tubo na nakakonect sa mga buildings sa yon malilinis. Lalo na pag bukas mo ng shower o ng tubig, makita mo, malinis yung tubig. Hindi katulad ng ibang building o bahay mapuntahan nyo paglabas, kulay brown or kulay yellow kasi kumakapit ang mga bacteria at viruses. Sa atin, meron tayong film sa loob called the BioCode film under our Vesbo brand. Ito yung pinakaunang PPR sa bansa under Vesbo. Makita nyo, pinapatay niya ang viruses and bacteria. So that's part of our new normal design, maging pandemic proof. Kaya nilabas namin to para matulungan ang mga developers and buildings para gumanda ang piping system natin. Kaya yun ang kagandahan sa PPR pipes natin. So yun ang sinusupply natin sa mga private sector, yung antimicrobial, antibacterial Vesbo pipes natin. Sa public sector naman, sinusupply natin yung malalaki nating corrugated HDPE. And yung maganda sa corrugated HDPE natin, we are one of the few corrugated HDPE suppliers sa bansa na load-bearing. Kaya maganda. Alam mo, yung nakikita natin sa bansa natin, palagi hinuhukay, tapos pinapalit yung drainage. So maraming hassle sa mga consumers, sa mga motorista. Kasi hukay ng hukay, tapos palit ng tubo. Lalo na yung concrete pipe na nababasag. Kaya naglabas kami dito ng load-bearing pipe. Kahit mabibigat na truck, mga bus dumadaan, hindi nababiyak ang pipes natin. Kaya lifetime na. Kaya nilabas namin to at itong sinusupply natin sa mga public sector, mga corrugated load-bearing HDPE pipes natin. Para halos lifetime na din ang mga drainage system nyo. Wala ng concrete pipe na kailangang gamitin at papalit-palit ng ilang taon, papalit na naman. Opo. At nabanggit mo, madalas sa inyo pala mga pribadong sektor, may mga, yung mga proyekto ba nila, mga infrastructure projects dito sa private sector ay tuloy-tuloy naman kahit sa gitna nga ng krisis natin ngayon. At ito nga pagtaas ng presyo. Nakita namin sa association namin na yung mga developers ngayon, yung mga private developers, they are shifting to other kinds of development. Kasi ngayon, nakita nila may oversupply. May oversupply sa mga condominiums, residential condominiums. Lalo na may ibang developers, may vacancy na may inventory na 25%, 30%. That's why some are shifting to logistics or data centers. Yun ang nangyayari ngayon kasi meron ngang oversupply. Or so some are shifting to malls, to data centers, to logistics na development, hotels. So, dahil may oversupply ngayon ng mga condominiums, yun ang nangyayari ngayon sa pribadong sektor. May oversupply dahil hindi pa nagkakaroon ng mga projects, parang ganon. Well, sabay-sabay nag-develop, mga developers. So, maraming inventory. So, ngayon, maraming inventory in certain areas. Pero sa ibang areas, okay naman yung pagbenta ng condominium. Pero sa ibang areas, may oversupply kasi ang daming sabay-sabay nag-develop. So, yung iba, nag-shift nga sa hotel. Ang daming mga branded operators pumapasok sa bansa. Like Marriott, Hilton, Accor, ang daming pumapasok. And which is good sa bansa natin. Ang daming mga foreign brands na pumapasok. So, tataas yung tourism din ng bansa dahil may access na to these foreign operators. Bago ko ipasok kay Partner Admar, so madalas pataas po yung market ng mga construction suppliers dito sa Metro Manila. Tumataas ngayon. Pero we see that hopefully temporary dahil lang sa Iran war. Pero kung nabukas ulit yung Strait of Hormuz and maging mas okay yung issue sa Iran war, we feel construction materials will stabilize to the rates before. So we see hopefully short-term lang ang problema na to ng price increase. At maraming suppliers naman may existing stock. So, hopefully short-term lang ang pagtaas para hindi masyado maagrebado yung mga development here sa bansa natin. Opo, Sir Aldrin, good morning. Sa panahon or sa gitna po ng crisis ngayon, ano po yung maipapayo ninyo sa mga kababayan nating gusto pong magpatayo ng bahay na makatitipid pa rin sila or parang wala nang alalahanin pa kasi pwede silang mag-solo sila, mag-DIY ba sila or kukuha na lang ba sa loob ng subdivision o ano ba ang mas mainam po lalo na sa panahon ngayon ng crisis? Well, ngayon, marami naman available na
developments na mabibili yung mga tao, lalo na yung mga socialized or economic housing. And sa tingin ko, para di sila magkaroon ng problema, pwede sila bumili ng ready-made na subdivision na sa mga developers na to. Kasi mga developers, meron silang economies of scale. So nabibili nila yung mga materials, wholesale. So mas mura nila nagagawa yung bahay. So sa tingin ko, mas makakatipid sila. Bumili sila sa subdivision, pero pumili nila sila ng developer na marunong gumawa. Para at least meron ng kalye, meron ng drainage, di ba? Kaysa mag-DIY, hindi mo nyo kailangan kumuha pa kayo ng architect, kumuha pa kayo ng engineer. So, tapos piecemeal pa. So, matatagalan talaga. So, na maganda sana is kumuha na lang sila sa developer para mabawasan din yung inventory ng developer. And at the same time, meron mag-guarantee ng bahay nila. Kaysa sila mismo mag-guarantee, baka magkaroon pa ng madaming problema. So, mas mainam sana na mag-vetting sila ng mga developer at magpili na lang doon. Tapos, marami naman financing program ngayon. Lalo na maraming inventory, pwede nila pahabaan ang payment program sila. So, yun ang masasuggest ko na pwede gawin ng iba. Para maganda yung bahay nila, lifetime. Kasi yung iba, makikita nila, kung may budget, pabili ng mga hollow block, bibili ng pintura, di ba? Pero kung ginawa nyo yung bahay nyo, piece by piece, magkakaroon ng madaming problema kasi minsan tagulan, taginit, tapos di naka-enclose yung bahay. So, eventually, magkakaroon ng madaming problems sa construction. Magkakaroon ng structural problems and other structural integrity problems. So, mas maganda, nakahanap sila ng developer na makakatrabaho nila. Opo. Based po ba sa inyong research? Kasi di ba meron tayong mga pabahay din ng government. Pero bakit tila ayaw din ng mga ilan sa ating mga kababayan to the point na nabibigyan sila, ginagawa nila, it's either binenta lang nila. Kumbaga ito yung mga inilipat mula sa subject sila, no? na mailipat doon sa mismo pabahay ng government. Pero yung iba pa rin parang bumabalik pa rin sila kasi may mga problema ba doon? Walang mga tawag dito, yung parang napakalayo doon sa kanilang yun yung common na kanilang nirarason po, Sir Aldrin. Oo nga. Minsan yung mga, like yung government program, meron sila yung 4PH, di ba? Yung pambansang housing. Meron na, yung iba minsan malayo. Pero alam ko yung ginagawa ngayon, let's say yung sa Department of Housing, meron silang, alam ko na 4PH programa. Alam ko ginagawa nila as much as possible within Metro Manila pero vertical. Kasi yun ang nagiging problema, may nagiging malayo. So ngayon, kailangan sila mag-travel ng malayo din and mataas yung presyo ng mga langis din ngayon. So kailangan na lang maghanap sila ng meron din na sa within Metro Manila. Kasi madami na ginagawa ngayon na vertical na sa within Metro Manila. At mas maganda to kasi at least within a certain, certain standards yung mga 4PH na development. And sa tingin ko, magaganda naman yung mga development na to. Marami akong kilalang mga developers at contractors ng 4PH. Mahuhusay naman yung paggawa nila. So, kailangan na lang nila humanap doon within Metro Manila para hindi matagal yung travel time nila. Lalo na ngayon, mahal yung mga langis. Tama. Maliban dito, sa tingin niyo po, ano yung role ng government? Kasi sa private sector, minsan, na lang yan, naghahanap ng mga bakanting lupa, pwedeng bibili, doon i-develop. Pero makikita mo rin, marami ding mga lugar na gano'n na medyo hindi pa well-developed. Baka hindi siya enticing sa mga or less yung accessibility ba? Na beyond na sa control ng mga nasa pribadong sektor. So dapat pantay itong na ito, ang role ng private at sa government. Oo. I think dapat pantay and important yung infrastructure na may access. Yun ang naman importante. May access, may mga basic infrastructure para at least mag-develop ng mga private projects sa area na yon. So kailangan magtulong-tulong yung public and private sector. And una is may access dapat, which is part of public spending, yung mga infrastructure projects. Para in that area, mag-develop din, magkaroon ng mga commercial areas, magkaroon ng mga residential developments, and magiging sariling ecosystem na din yun. At least yung mga tao, di na kailangan pumunta sa Metro Manila, magdaloy ng matagal. So yun ang importante, may private and public cooperation. And important, may access yung private area doon, let's say mag-develop, may mga public infrastructure ready para mag-develop ng mga private developments there, mga townships, di ba? May sinasabing townships, may
complete na. Dapat may mga malls na, may mga condominium, meron mga commercial area. Opo. Bilang kayo po ay nasa sektor po ng supplier sa construction, ang Pilipinas po o hindi na kumbaga nagiging ano na sa atin, kumbaga hindi na rare na nagkakaroon tayo ng lindol dito, no. Nakita natin, na-witness natin 'yan sa iba't ibang bahagi ng bansa, mga nasisirang mga buildings, mga bahay, and nabubuksan agad yung istorya na baka substandard tong mga materyales natin dito. Kumbaga, nasa ano rin po ba yan? Nasa quality or talagang walang makakatalo doon sa lindol talaga? Or kailan tayo kaya magiging earthquake-proof yung ating mga construction supplies ba? Or ano po yung paliwanag niyan, Sir? Well, hindi ko, yung maganda naman yung building code ng bansa. Actually, very, if na-follow natin yung building code, over-design pa nga yan eh. Kaya magiging earthquake resilient mga buildings natin. Sa tingin ko na lang may ibang buildings affected ng lindol dahil di okay yung paggawa. Tinipid yung mga columns, tinipid yung mga beams, di ba? Substandard. Kaya importante na i-check na mabuti na yung mga columns and beams according to standard talaga, and wag magtipid sa materyales. Yun ang pinupush namin. Yun ang advocacy ng grupo natin, yung sa Federation of Construction Suppliers, na i-upgrade ang building materials industry na maging world-class. Kasi ngayon, maraming substandard pumapasok sa bansa natin, mga smuggled goods, mga cheap na products na low quality, and mga dahil gawa sa cheap technology and cheap na labor. Yun ang importante na kaya minamarket natin yung mga produkto natin sa mga architects, contractors, developers para ma-upgrade ang mga building materials at maiwasan ang mga ganitong problema na pag naglindol may mangyari o kung may sunog may mangyari, di ba? At least yung mga developments natin, buildings natin will be disaster resilient sa mga earthquakes and mga fire dahil sa mga tulong ng mga building materials natin. Kaya let's say isa sa grupo natin, meron kaming miyembro na meron silang anti-earthquake device, mga base isolation. So kahit may lindol, di affected yung building kasi sa baba lang gumagalaw. Sa taas, di affected. So mayroong ganong technology na maganda na pinapa-introduce natin sa mga architects and developers para magamit din sa mga building sila. And itong technology ginagamit sa Japan. So since tayo, we are in the tropical area, maraming lindol, magandang gamitin yung technology na to, yung mga base isolation, earthquake plates para hindi maging affected na mga lindol ang mga buildings natin. Lalo na matataas sa building, mataas sa floor, mararamdaman nyo talaga na lumilindol. So may mga ganong technology na maganda ipasok sa mga bagong buildings ngayon para at least maging world-class din ang buildings natin. Yan ang kailangan mangyari para at least mga buildings natin sa bansa maalala at makakadala din ng mga turista. Tama. Opo, dito naman po sa usaping sa residential naman po, Sir Aldrin. Kasi alam natin, kasi nga, crisis and kaya napag-usapan natin kanina, nagdi-DIY na lang sila. No, kumbaga dito muna pag nakaipon, hollow block muna yung tapos ganito pintura na naman, tapos tsaka na lang yung finishing. Paano nila malalaman na kanilang bibilhing mga construction supplies ay hindi substandard? Kasi alam niyo naman po, pag sinabi nilang, uy, mura dito, okay siguro ito, or hindi naman nila nakikita yan, basta nakikita nila na bakal to, okay to. Paano kaya nila ma-insure yan? Hindi naman po yan sila talagang kung ano lang yung malapit sa kanila na hardware o yung mga ganun po. Oo nga. Kasi mga ganun yung mga iba, saan mura, doon sila bumibili. Pero actually, let's say, mga bakal, may mga schedule yan eh. Schedule 20, 40, 80. And minsan yung mga regular na consumers, di nila alam na yung binibili nila is substandard. So, well, one is kailangan maganda. Makita nila yung ibang produkto, hindi lahat ng produkto, ibang produkto are covered under sa mga PS mark ng Department of Trade. Yun ang number one. Number two, siyempre, kailangan mag-research din sila ng sarili nila. Kung gagawa ng bahay, anong klaseng hollow block gamitin, anong klaseng pintura, anong klaseng mga tubo ang gamitin, di ba? Number three, pwede din sila sumali sa mga aktibidad ng mga grupo natin para makita ano yung mga halosan ng mga building materials sa grupo namin para makita nila ano yung mga building materials na pwede nila gamitin para sa bahay nila. Kaya yung sa atin naman, yung mga members ng grupo natin,
affordable and quality yung mga building materials. Kaya maraming mga developers gumagamit. And number 4, kung may kailangan silang tubo, bilhin na lang nila sa akin para makatipid din sila. Wala na silang problema. Opo. Pag bilhin na lang tubo ko, lifetime na. Ayun. And kaya natin warranty kahit after 50 years, dito pa ako. Abo. Sir, kung ikukumpara naman natin, yung kung bibili sila ng property or kagaya nito, bahay or gusali ba, ang comparison po, ang Pilipinas sa ibang mga bansa, nasa ang level ba tayo sa pagiging abot kaya? Well, masasabi ko yung, for example, mga presyo ng mga projects ngayon, mas mahal tayo sa, let's say, ibang bansa, let's say, compared to Malaysia. Ibang kaibigan ko bumili ng mga properties sa Malaysia, condominiums, dahil mas mura yung material cost and mas yung building code nila also requires probably less different yung building code nila, kaya baka less materials din, kaya mas mura. Pero of course, compared to other countries, mas mura tayo, let's say, compared sa Hong Kong or mga other ASEAN countries. So probably nasa gitna po tayo. At yun ang and this is brought by several factors nga. Let's say, one is the type of yung building code natin. Pangalawa is yung materials natin. Yun doon nagva-vary po yung mga presyo ng mga binibili nating condominium, presyo ng binibili nating subdivisions. At sa Philippines, probably nasa gitna po tayo. Yun ang diferensya natin sa ibang bansa, no? Pero yung mga ibang kaibigan ko, bumibili sa Malaysia, bumibili sa Dubai, kasi nakita nila magandang investment din and they wanted to diversify their funds. So bumibili din sila doon. Pero mga development naman sa bansa natin, development nila SM, Robinson, Ayala, magaganda din nila Sibulan Master, lalo na sa Vismin. Magaganda yung mga development ni Sibulan Master din. Kaya makikita natin ang inventory nila, mabilis maubos din. Ang bilis maubos yung mga inventory nila. Huli na lang mula sa akin, Sir Aldrin. Sa panahon ngayon, yung mga naaakma dito sa ating bansa sa Pilipinas. Kasi kapansin-pansin natin, pag pumunta ka sa ibang bansa, hindi na pa horizontal yung mga bahay, pa vertical. Doon sa Japan, sa mga nandun pa rin yan. Pero sa atin po dito, ano bang mas maganda considering marami pa rin mga nakatenggang mga lupa dito, kung magde-develop po ang government, ano ba yung dapat i-priority na natin? Well, sa tingin ko, in parallel naman dapat yan. Meron kang vertical, meron kang horizontal. Lalo na sa mga areas na marami pang space, pwede na, maganda i-develop siya ng horizontal. Pero sa Metro Manila, talaga ito ay vertical dahil mahal ang lupa. Usually, kailangan i-unlock mo yung value ng lupa, highest and best use natin, ano yung highest and best potential ng lupa. So usually within mga CBDs and Metro Manila, vertical na yan sa mga CBDs. Pero sa mga areas na mas mura ang lupa, lalo na sa provincial areas, ay ang mga projects na akma dito ay mga horizontal developments. So depende sa klase ng lupa and paano natin makukuha ang biggest value, ang highest and best use ng lupa, ang value ng lupa. Kaya depende pa rin yan sa klase ng lupa at doon natin malalaman anong klaseng development ang magagawa natin sa lupa na yon. Opo. At sa ganitong mga sitwasyon ngayon, Sir Aldrin, lalo may krisis tayo at hindi natin alam kung hanggang kailan pa ito matatapos. Sa tingin mo, dapat nang palakasin yung local production natin ng mga construction supplies? Kaya na ba ng Pilipinas? Ganun? Well, yung ibang mga construction supplies are local already, yung mga kaya natin. And maganda yun kasi readily accessible. So yun ang importante, yung mga construction materials, readily accessible, mabilis yung manufacturing or may stock ang supplier para at least hindi matenga yung mga project. Kaya ngayon, one of the trends sa construction is more sustainable products, more innovative, para at least gumanda nga yung building. At pangalawa, mas modular para mabilis ang construction kasi mahal ang labor, kaya kailangan mabilis. Like, for example, mga precast panel, sinasalpak na lang para ang bilis, di ba? So yun ang mga trends ngayon, kailangan sustainable and innovative. At pangalawa, modular at efficient para maganda yung paggawa ng building at mabilis. Opo.
At may panawagan ho ba kayo sa gobyerno paano maibsan naman yung bigat na nararanasan din, no? Yung epekto ng krisis ngayon, lalo na sa mga construction suppliers? Masasabi natin, ang grupo natin ay kung anong kailangang suporta ng gobyerno ay ready ang grupo natin mag-support para at least ma-alleviate yung mga current pressure, economic pressure, pricing pressure, at magawa natin ang kailangan natin gawin para matulungan ang bansa natin. Kaya sa amin, in our way, we are also, buti na lang may stock tayo at hindi natin pinapasa pa sa consumer ang price increase. Para at least matulungan ang mga kapwa Pilipino natin. Ganon tayong company, hindi tayo opportunista na tataas kaagad ng presyo. At pangalawa, tuloy-tuloy pa rin ang CSR namin, ang pagsuporta sa mga areas na lalo na walang access sa clean water. Nililinya natin ang mga tubo para at least meron silang access sa clean and potable water. Ito ang sarili nating programa under sa kumpanya natin para at least may access pa rin. Lalo na ngayon, tag-init, may access sila sa tubig na malinis at maiinom nila. Siguro, huling mensahe po ninyo, Sir Aldrin, sa ating mga kababayan, paano ho ba makontak sa mga interesado din po doon sa mga antibacterial na mga pipes po ninyo? May mga komento kasi dito, meron palang ganon. Tayo lang meron. In the Philippines, tayo ang nag-pioneer ng antimicrobial at antibacterial pipes. Kaya pwede nila i-contact kami through our website or sa Facebook o Instagram natin. Landlines natin yan doon, mobile numbers natin yan doon. So, anytime, pwede nila ma-contact tayo. At ang products natin are available in nationwide. Sa mga Home Depot partners natin, katulad ni Wilcon, ni MC Home, All Home, Ace. So, accessible ang products natin nationwide. And at the same time, pwede nila bilhin kahit anong depot or mga hardware stores. So, or pwede nila kami contact din kung may inquiries sila. So, para at least makakuha din sila ng abot kaya na presyo ng antibacterial at antimicrobial pipe sila. At matutuwa sila pag ginamit nila to sa bahay nila, una abot kaya at pangalawa wala na silang problema. Pag install nito, wala na silang problema. Malinis pa ang tubig nila at gaganda pa ang gaganda ng kukutis ng nila. Kutis sila dahil ito yung tubig na ginagamit nyo pang shower at pagtubig at paghugas ng kamay. Gaganda ang skin at gaganda ang health nyo dahil sa produkto nating pipes na antimicrobial and antibacterial. Yan. Maraming salamat, Sir Aldrin, sa inyo po oras at sa Maraming pagbibigay salamat ng po. impormasyon.